Good day to each and everyone, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. This is Bulutu Nurhaya, one of the presenter for the chapter 5. Today, we're going to discuss some topics such as grading systems for pupils or students under K-12 curriculum, levels of assessments, levels of proficiency, averaging methods, promotion and retention, and guidelines for effective and fair grading. Okay, so let us commence with grading systems for pupils and students under K-12 curriculum. DepEd Order Number 73, Series 2012, Guidelines on the Assessment and Rating of Learning Outcomes under the K-12 Basic Education Curriculum Inclusion Number 1. So yung grading system for pupils and students in the K-12 curriculum is based siya doon sa DepEd Order Number 73, Series 2012, known as Guidelines on the Assessment and Rating Learning Outcomes under the K-12 Basic Education Curriculum Inclusion Number 1. So dito sa order na to, ina-outline niya yung mga specific details ng mga grading system for pupils or yung mga estudyante, including dito yung mga instruction, kung papaano yung mga teacher ini-evaluate yung students' performance based sa mga criteria such as yung quizzes, exams, the projects, class participation, and yung mga homework. Additionally, itong guidelines na to may cover aspects such as yung mga grading scale na ginagamit. Like, have you remembered yung when we were in elementary, di ba? Yung mga grade natin is numerical value pa yun siya, no? Nung wala pa yung K-12. But then, nung dumating na yung K-12, yung mga numerical value is napalitan na siya into levels of proficiency or yung tinatawag natin na letter grades, no? Na kung saan doon mo madidetermine kung passing or failing grades ang nakuha ng estudyante. But anyway, ipapakita ko sa inyo yung mga minimin ko na numerical value later on. Formative assessment will be used to measure the attainment of the learning outcomes. And dapat yung formative assessment, yung learning outcomes ay yun ang ifo-focus sa summative assessment na kung saan ayun yung magiging basihan at the end of instruction. So there are 4 levels of learning outcomes. Yung number 1 is yung knowledge level na merong 15%. No? So, sa level na to, this pertains to a factual content ng curriculum that students learn and acquire. For example, yung estudyante, nagagawa niyang memorize or na-memorize na yung mga proposed theories, yung nare-recall niya yung mga mathematical formula, so yun. Level 2, which is yung process level na mayroong 25%. So, dito naman sa level na to, involved dito yung cognitive activities ng estudyante. For example, yung research, no? Yung estudyante ay nagagawa niyang i-analyze yung mga data to draw conclusions. So, number 3 is yung understanding level na merong 30%. So, dito naman sa level na to, nagre-refer naman ito siya sa deep comprehension ng fundamental concepts. Just for example, yung estudyante, nagagawa niyang i-explain yung mga key concepts and implication ng mga various proposed theories, no, compare doon sa level 1, doon sa knowledge level na nagagawa lang niyang i-memorize. While dito sa understanding level is nagagawa niyang i-explain yung mga key concepts and implication ng mga various proposed theories. And number 4, products or performance level na merong 30%. So, dito naman sa level na to, ito naman yung pag-apply natin ng understanding in real-world scenarios. For example, yung understanding natin ng about sa cooking techniques, no? So, na-apply natin or nagagawa nating i-apply when preparing meals. The next one is yung levels of proficiency. Ito naman yung levels ng proficiency na nakalagay sa report card ng estudyante
based sa kanyang performance. Okay, so number 1 is yung beginning, no? Which is yung B. So dito, yung estudyante in this level is nag-struggle siya with his or her understanding. So yung skills and knowledge ay hindi niya masyadong nade-develop or na-acquire. And the second one is yung developing. So dito naman is yung letter D, no, na nakalagay sa mga report card. So ibig sabihin nito, yung estudyante naman at this level is kumbaga possess the minimum knowledge and skills. But nangangailangan siya or nangangailangan pa rin siya ng help throughout the performance. So sa number 3 naman is yung approaching proficiency, which is yung EP na nakalagay din sa report card. So dito, ibig sabihin nito, yung estudyante at this level naman is nade-develop na yung kanyang knowledge and skills with little guidance lang naman sa kanyang mga teacher or di kaya ay sa kanyang mga kasama. And na-apply niya yung mga understanding niya into performance tasks. So, the next one is yung proficient, no? Student at this level naman ay talagang na-develop na yung kanyang knowledge and skills and can transfer them independently throughout performance tasks. So, the last one is yung advanced, no? Yung mga taong nakakakuha na ng markang A dun sa kanilang report card. Ito naman yung level o yung mga estudyante na talaga namang nag-i-exceed na yung kanyang core requirements in terms of knowledge, skills, and understanding. Ito yung numerical value at saka yung level of proficiency. So, para ma-determine natin yung level of proficiency ng estudyante, gumagamit pa rin tayo ng numerical value na kung saan ay kino-compute natin yung overall performance ni students bago i-turn into level of proficiency. So, ito yung siya yung mga numerical value. Kapag ang estudyante ay nakakuha ng 74% and below, yan na yung nakakuha siya ng markang B, nakalagay sa kanyang report card. Kapag ang estudyante naman ay 75 to 79%, ay nakakuha naman siya ng developing, which is yung letter D. Kapag 80 to 84% naman, approaching proficiency yung card niya or AP. Kapag 85 or 89 naman, 85 to 89 rather, is proficiency. Yun yung mga nakalagay sa card niya is P, no? And kapag ang estudyante naman ay nakakuha ng mga 90% and above, so ang nilalagay doon sa kanyang report card ay advanced or letter A. So next is averaging methods. Average of the 4 quarters ratings and expected in terms of proficiency level. So dito naman sa averaging methods, ito naman yung method sa pagko-compute ng final grades. For example, di ba sa K-12 per year, meron tayong 4 quarters. So, ipagpalagay natin na sa first quarter is estudyante, meron siyang 80 na nakuha. Tapos sa second quarter, meron siyang 81. Sa third quarter, meron siyang 82. Sa fourth quarter, meron siyang 83. So, ang gagawin natin is kukunin natin yung mean nung average per quarters. Like for example, a total average niya or yung mean niya is 326. So, i-divide natin siya into 4 kasi 4 quarters yun siya. I-divide natin siya into 4. So, magiging average niya is 81.5. So, yun yung tinatawag natin na averaging method. Okay, so the next one is yung promotion and retention. So, from the word promotion at saka yung retention. So, during my secondary school, no, yung school namin, though hindi siya DepEd, kasi university siya, so nandun yung promotion and retention. For example, sa isang klase, may estudyante na nakakuha ng mark B or yung beginning, no, at the end of
at the end of each quarter. So itong estudyante na to ay required siyang mag-take ng remedial class or yung pagkakaroon ng extra class or bonus class para matulungan at ma-improve si estudyante. Kapag kasi student naman ay remain pa rin yung proficiency level niya. For example, nakuha siya ng approaching proficiency or yung AP, no? Yun yung always niyang nakukuha each quarter. So, syempre, itong si estudyante ay required siyang mag-take ng summer class para magkaroon ng advanced knowledge. Okay, so these are the following guidelines for effective and fair grading suggested by Miller, Lin, and Granlund 2009 na pwedeng i-adapt ng Philippine educational system, most especially in the higher education institution. So number 1 is describe the grading procedures to the students at the beginning of instruction. So dapat si teacher, no, on the first day of class pa, dapat ini-explain na niya sa kanyang mga estudyante kung papaano yung kanilang performance will be assessed. Kumbaga, ina-outline mo sa kanila yung mga type of assessment they can expect, no, such as yung quizzes, yung recitation, yung exams, kung paano ito makakapag-contribute to their overall grade. So, number 2 is make clear to the students that the course grade will be based on achievement only. So, ikaw na teacher, dapat ini-emphasize mo sa mga estudyante mo na yung grades nila will be determined by their academic achievements. Like, yung behaviors nila ay di makaka-impact yun sa kanilang grades. Diba? May mga teachers kasi na nagbe-base siya doon sa mga behavior. Like, yung mga estudyante, nagiging close siya kay teacher. May mga estudyante na nagiging sip-sip. Tapos, ito naman si teacher is, dahil nga close sila kay estudyante, so binibigyan niya ng malalaking grade, so hindi yun pwede, no? And may mga estudyante din naman na konting mistake lang may mga teacher naman na may konting mistake lang sa estudyante, ginagantihan niya ng grades, no? Binabagsak niya sa estudyante, so hindi siya pwede. So unless kung ang subject mo ay GMRC or talaga namang magbe-base ka sa mga behavior ni student. So number 3, explain how other elements will be reported such as efforts, work habits, and personal social characteristics. So, while emphasizing achievements, ini-inform mo din yung mga estudyante mo, like nagpo-provide ka ng mga feedback on their effort and activities for improvement. Number 4, relate the grading procedures to the intended learning outcomes, no? So, si teacher, dapat yung assessment niya ay aligned doon sa kanyang learning objectives. For example, lab report, no? Ikaw na teacher, ini-ensure mo na yung criteria ay nagre-reflect siya doon sa specific skills and knowledge ng students that are supposed to demonstrate. So, number 5, obtain valid evidence as basis for reporting grades. Ikaw na teacher, gumagawa ka ng assessment that accurately measure students' understanding, no? Nagpo-provide ka sa kanila ng multiple choice test, no? Mga open-ended questions, and hand-on activities para makagather ng mga valid evidence of students' learning. Number 6, take precautions to prevent cheating on tests and assessment. So, as a teacher, no, you have to take measures to prevent cheating during assessment. Like, minumonitor mo mga estudyante mo during exam, or di kaya ay nagpo-provide ka ng mga different version of tests. Like, di ba, nagkakaroon ng mga set A, set B, ng mga question paper, ganon, no? Number 7, return and review all tests and assessment results as soon as possible. So, after grading their works, no, need mo talagang ibalik, no? You have to return them to your students, yung mga works nila, no? With detailed feedback para ma-analyze nila kung ano nga ba yung mali sa mga works nila at mas lalo pa silang mag-improve. Number 8, properly weight the various
types of achievements included in the grade. So, this means now, nagbibigay ka ng right importance no to different kinds of work when calculating grades. Number 9, do not lower an achievement grade for tardiness, weak effort, or misbehavior. So, ibig sabihin, no, nagiging fair ka. I mean, you should reflect kung papaano or on how used someone understand the subject, no? Hindi yung papaano sila nagbe-behave sa class. So, being late or not trying hard shouldn't make someone's grade lower, no? Unless kung makaka-affect yun sa kanilang learning. Number 10, be fair, avoid bias, and when in doubt, review the pieces of evidence. So this means no dapat nagiging fair ka to everyone when grading and not letting personal feeling influence grades, no? If hindi ka naman sure doon sa grades na binigay mo sa estudyante mo, it is important to double check all the information to make sure na yung grade ay fair, no? Grading should be fair and clear, no? Focusing only on what students have achieved. The grade shouldn't be affected by how students behave, and everything should be fair and based on evidence. That's the end of my report. Thank you for listening. Have a nice day.